bahagi po ng ating pagsamba ay higit sa lahat na makakarinig tayo ng salita ng Diyos. Okay, bago po ang lahat, batiin po yung katabi mo. Hello, kapatid. Ayan. Ayan, di ba? So, alam niyo, gumagaan. Gumagaan ang pakiramdam. Amen? Gumagaan ang pakiramdam at parang may galak na pumasok sa ating puso. Amen? Dahil ang sabi ng Diyos, magbabatian kayo ang isa't isa. Amen? Okay, kanina, pinagbabatian tayo. That is to strengthening our relationship with one another. Amen? Magpalakasan sa isa't isa. Subukan mong pumunta ng isang church o isang gathering na walang bumati sa iyo hanggang sa natapos yung party. Ang ganda-ganda pa naman ng kaisuotan mo, pero wala man lang kumamay, walang bumati, walang nag-welcome sa iyo. Hanggang sa nag-uwian na lang ang mga tao, ikaw na lang ang natira kasi naghintay ka pa talaga na may kakamay sa iyo. Hanggang sa mga nagliligpit na ng upuan, hindi ka rin binati. Anong pakiramdam? Ha? Parang pumunta, tapos pumila ka din sa yung pagkain, di ba pipila? Pumila ka rin, walang nagbigay sa'yo ng plato, ikaw na lang din ang kumuha ng plato. Tapos pagkatapos mong kumain, wala rin bumati sa'yo. Anong pakiramdam? Very sad, di ba? Hindi ka na pabalik, hindi ka na a-attend uli. Di ba? Sa loob ng bahay, kapag walang bumati sa iyo, ang bigat ng dala mo, sa Bisaya, nagkape ba? Pero walang pumansin, walang tumulong. Anong pakiramdam? Tapos nagluto ka, ikaw lang din ang kumain. Busog ka. Pero masaya? Malungkot, di ba? Kasi may kasabihan, no man is an island. Tayo ay nabuhay hindi sa sarili lamang. Okay? Nabuhay tayo para din sa iba. Kaya po, ang Lord nag-provide ng family. Amen po ba? Kaya nag-provide ang Lord ng family. May pamilya tayo para hindi ka mag-isa. Okay? Kaya nag-provide si Lord ng community. Magkakapitbahay. Kasi ang plano, ang destiny natin, we are meant for others also. Kaya yung mga ugaling makasarili, hindi po uubra yan sa Kristiyano. Amen? Yung ikaw lang, wala kang paki sa katabi mo, wala kang pakialam sa kapitbahay, ikaw lang, hindi yan ang Kristiyano. Ang Kristiyano, kaya tayo may tinatawag na fellowship. Kaya pagdating sa church, nagkakamayan tayo, nagbabatian, nagyayakapan, nagbibigayan, di ba? Malapit ng Pasko, nagpaparinig na ako. Hindi po ganun. Kumbaga, God's plan, God's pattern, God's will, ay hindi tayo sarili lamang. Para sa iba. Tayo nabubuhay para din sa iba. Para sa pamilya, para sa kapitbahay, para sa church. Then sa church, may gathering. Sa church, may mga kapatiran. Kaya tayo pupunta sa church para kay kapatid. Namimiss nyo ba ang kapatid? Namimiss ba natin? Namimiss ko kayo. No? Namimiss natin ang isa't isa. Okay, kahit araw-araw tayong nagkikita online, pero nakakamiss pa rin yung face-to-face ng katulad nito. Amen po ba? Okay. Kapag tayo ay nagpe-fellowship, that is man to man. Ibig sabihin, tao sa tao. When we worship to God, tao naman to God. Nasundan po natin. Dito kayo tingin sa akin.
Kapag nag-umaawit tayo papuri sa Panginoon, huwag mo naman ngayon isipin ang katabi mo. Huwag mo na naman isipin ang mga pamilya mo. Kasi iba na to. Ibang first level para sa kapwa, sa pamilya, mag-alala ka sa pagkakailangan ng iba. Okay yun. First step. Second level is tayo naman ngayon individually worshiping the Lord. Amen? Ang ating pagsamba para kay Lord. So si Lord ang kinakausap mo. Huwag mo, pag may kumakalapit sa iyo habang nag-worship, sinyasan mo na. Kasi inaagaw niya ng para kay Lord na sana ikinausap mo pa. Ay, yung gamit mo, parang bitlok yan. Ay bagay sa iyo. Huwag mo, saka na kayo magbubulahan pagkatapos. No, saka na kayo mag-uutuan. Kasi when we worship, kasi yung iba, yung bato-bato sa langit, habang nag-worship, dumaan ang anak. Unto God! Yes! Saka mo nakurutin yan. Inagaw ang attention para kay Lord. Amen? Kasi relationship yun eh. Relationship is the key. When we worship, sino ang ating kinakausap? Si Lord. Kanina, si Lord yun. Okay. Pangatlo, actually, 3W ito. When we worship para kay Lord, pag Word of God naman, okay, listen. Kapag preaching naman o teaching, mayroon nang nangangaral, huwag na rin kayong maingay kasi si Lord naman ngayon ang nagsasalita sa atin. Nasundan nyo? Una, horizontal. Man to man. Kapag man to God, that is vertical. Okay, upward relationship. Kapag pagdating sa word, pagdating sa salita ng Diyos, sa Bible, downward. Si Lord naman ngayon ang magsasalita. Kanina, salita tayo ng salita. Unto God, unto you, Lord, unto you. Tayo yung nagsasalita kay Lord. Tayo yung sumasamba kay Lord. Pagkatapos naman ng worship, okay, keep quiet na. Bakit? Si Lord naman ngayon ang magsasalita. Kanina, ang ginagamit natin yung bibig to worship, to sing for God's glory. Pagka Word of God, ang gagamitin naman natin ay tainga. Kasi makikinig na naman tayo ngayon ng Word. Pag narinig natin sa Word, iniintindi natin ng isip at tatanggapin ni puso. Para saan? Para ating isasabuhay yung ating mga naririnig na pangangaral, paalala mula sa salita ng Diyos. Okay, ano naman ngayon ang sasabihin ng Lord? Madali lang. Kung minsan, ang salita ng Diyos masarap pakinggan. Diba? Masarap kapag all these things shall be added unto you. Kapag I know the plans to prosper you and not to harm you. Ang gaganda ng mga mensahe. Kapag pabor sa atin, masarap pakinggan. Pero kapag correction, hello? Kapag correction, merong pagsaway sa ating mga nagawa nung nakaraang linggo, nakaraang buwan, ang tawag doon sa karamihan ay pinatamaan ako. Tinatamaan ako. Yan si pastor talaga, laging nagpapatama. Eh, malay ba ng pastor? Wala namang alam si pastor sa mga nangyari sa buhay ng bawat isa. Imagine kung gaano kayo kadami. Alamin ko isa't isa anong nangyari. Tapos babanatan dito ngayon sa pulpito.
Hindi po. Ito ay rules namin ng mga pastors. May mga do's and don'ts. Mga bawal kapag magpipreach ang mga pastor. Nang sabi doon sa aming pag-aaral sa seminaryo, huwag ninyong gamitin ang pulpito para doon ninyo patamaan, saktan, paringgan, o patamaan yung membro na galit kayo, na sadyain mo talaga na paparinggan mo. Bawal po yun sa amin. Na kung nagkataon man na natamaan tayo, na parang ako yun, parang ako ang kinausap, parang ako ang pinaparinggan ni pastor. Sa amin dito sa Gateway Commission Fellowship, wala po. Walang personalan. Kung tayo ay kinakausap ng Diyos ng correction sa ating buhay, magpasalamat ka. Amen? Magpasalamat ka dahil ang ibig sabihin, mahal ka ng Diyos. Ayaw ng Lord na tayo ay magpatuloy doon sa gawain na hindi siya natutuwa. Kasi may pakialam ang Diyos. Si pastor, walang pakialam. Pero si Lord, meron. Si pastor, hanggang panalangin. Pero kapag sinasabi dito sa salita ng Diyos, na parang ako yun, ang gagawin natin ay, ang mature na Christian, o ang natuto na, ay magpasalamat. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon, dahil napansin mo pala na oo nga naman. Diba? Yan na yung tinatawag na pagbulay-bulay. Pagmuni-muni. O nga, no? O habang tumatagal, na marunong ka nang tumanggap ng correction, unti-unti makikita mo, mararanasan mo, parang nagbago na ako. Diba? Parang nagbago ako. Diba may awit? Araw-araw, binabago mo ako araw-araw. Binabago mo ako araw-araw. Ano ang nakapagpabago? Dahil maganda ang hair ko, may kulay, nakapagpakulay ako. Wala kong pumansin na nagpakulay ako. Binabago ako araw-araw kasi uminom na ako ng collagen. Binabago ako araw-araw kasi nagluta tayo na ako. Yung pagbabago na tinutukoy mo ay panlabas yun. Pero ang tinutukoy ni Lord na gusto niyang magbago tayo araw-araw, at ang gagamitin ng Diyos para tayo ay magbago ay walang iba kundi ang kanyang salita. Ang purpose para i-correct tayo, para sanayin tayo, para magbago. At ang ating goal sa buhay ay maging katulad ni Jesus. Amen? Na maging katulad ni Jesus. I want to be like Jesus. Diba? Yun yung word na idol. Kung sino yung iniidolo mo, yun ikaw ay maging. Nasundan po natin? Okay, yung aking mga kapanahunan. Noong panahon namin, ang idol namin ay mga artista. Artista tayo para maintindihan natin yung to be like. Okay? Yung look alike. Yung aming mga notebook noong araw, ang cover ay mga artista. Nakasunod noong araw? Yung si Kim P. De Leon, Aga Mulak, Snooki Serna, di ba? Sharon Cuneta. Yun yung mga cover. Kung sinong iniidolo mo, kaya sa mga bookstore, sa mga tindahan, mga artista ang cover, kaya mabenta. Okay. Yung mga kaklasiko, pare-pareho ang mga buhok. Yung mga babae, yung mga buhok nila ay Shawi. No? Sharon Cuneta. Pag nagtalikod, parang pare-pareho silang lahat. Mga Dina Bonibi, yung mga step-in nila noon ay Bantex. Yung sandal ni Dina Bonibi. Kami naman mga lalaki, mga Aga.
Kaya ako, aga talaga ako. Agang nalagas. Yung nung may buhok pa ako, ang style ng kung may, wala lang kasi ako natago na mga bunong ako'y high school. Yung nauso noon yung 7, ganyan, tapos may paganyan-ganyan dito. Tapos dito, lumilipad-lipad kapag tapos yung ginaganyan. Ngayon, pinaganyan-ganyan ko, wala nang lumilipad. Nag-fly away. Awing-away na, hindi na talaga bumalik. Kung sino ang araw-araw mong pinapansin, tinitingnan, tinititigan, ayan ay ikaw maging. Okay, alam nyo na. Kapag araw-araw, kung sino yung kasama mo, sino yung kausap mo, eventually, isang araw, pareho na kayo. Sundan nyo? Pareho na kayo. Pareho na kayo ng healing. Pareho na kayo ng test ng pagkain. Nung araw, ayaw mo ng ginamos. Pero dahil ang kasama mo ay takam na takam sa ginamos, sa bagoong, parang masarap niyang tingnan. Nakikitikim ka na rin. Ano ba yan? Pero katagalan, nung may mangga na, ang sarap pala. Nakasanayan mo na, ang tawag po nun ay influence. Dati si Atenita ay ayaw yung kumain ng putumaya. Parang, ano ba yan? Biko? Bakit puti? Ang dami niyang tanong. Dahil hindi niya kilala, dahil Bisaya na pagkain yun. Tapos nung tinikman niya, ay ayaw ko, may luya eh. Ayaw niya. Dahil hindi siya nasanay ng ganong pagkain. Pero nung nakatikim na siya, nag-request na yan one time. Pas, hindi ka na nagluto ng ano ba yun? Yung kulay, yung malagkit. Nagustuhan niya na rin pa unti-unti. Pero hindi ganon kadami. Pero parang nakasanayan na rin siya. Ang ibig sabihin yan ay influence. Nasunod po natin. Kaya yun din po ang purpose ng salita ng Diyos. Kasi habang araw-araw tayong nagdi-devotion, araw-araw tayong nakarinig ng salita ng Diyos, yung mga marites nagtatalsikan. Kasi bakit? Napuno na ang utak mo, napuno na ang puso mo ng Word of God. Wala nang pwesto yung chismis sa utak. Bakit? Puno na eh. Puno na ng verses. Puno na ng kabutihan ng Diyos. Puno na ng kaluwalhatian ng Diyos. Kaya ang lumalabas sa bibig ay purihin ang Lord. Salamat sa Panginoon. Kapag may nakarinig ka ng mga negatibo, may nabasa kang negatibo, hindi na siya tatalaw. Hello? Hindi na tatalaw. Bakit? Puno ka ng salita ng Diyos. At yan ang layunin, yan ang gusto ng Diyos sa buhay natin. Sabi mo sa katabi mo, yan ang gusto ni Lord sa buhay mo. Amen? Sino ditong gustong araw-araw ay binabago? Taas mga kamay. Yes! Sigaw tayo ng hallelujah! Wala nang gustong magbago. Araw-araw. Hindi lang, last year nagbago ka. Tapos ngayon, balik sa dati. Dati, masikasig ka, sobra, lahat ng meeting, ina-attinan, kahit board meeting, hindi ka naman member ng board, o attend, lahat ng meeting. Ay, kasali ba ako? Ay, sis, board meeting ito. Ano yung board? Mga opisyalis ba? Ay, kasi sabi ni pastor, umatin ako ng meeting. O lahat ng meeting. No? Meeting ng mga kapitan. Umatin, ay, mga kapitan lang po ito. Ay, ganyan ba? Sobrang, ang ibig kong sabihin, nag-over ng kanyang power. Pero bandang huli, nanlalamig na. Okay. Noong araw, nung bago pa siyang Christian, young people ito, nag-volunteer siya, pastor. Sa amin kasi sa prayer meeting sa amin, pag nag-prayer meeting, lahat ng prayer request, isulat sa bulletin board. Ginawa din natin yan dati, di ba? Oh, ito, prayer request. Kung minsan ang prayer request, isulat ang pangalan. Halimbawa, example lang. Okay. Sister Mercy Abling. Okay.
Para matandaan, pag nagpipray na ito yung prayer request. Itong young people bago, sabi niya, Pastor, ako taga-sulat. Hindi siyang taga-sulat. Mga pangalan na ipagpipray, yung mga nanghihina, yung mga may sakit, yung mga backslider, siya taga-sulat. Alam mo, isang araw, yung pangalan niya, nakasulat na doon. Dati, nag-volunteer siyang taga-sulat. Pero pangalan niya na nandun na pinagpipray dahil 5 buwan na hindi nakikita sa church. Sundan niyo, ang yari, kasi darating ang panahon na lubat. Kumbaga sa cellphone, nalubat. Dahil pagkatapos, pag malubat ka na, sobrahan ka na sa lalubat, sa Bisaya, ang mangyayari ay malibat. Nalibat. Naduling. Dalawa na ang tingin. Christian? Hindi. Dalawa na. Nasobrahan na sa lubat. O, tingnan mo katabi mo. Baka nagkataon din na meron, ano? O. Kasi ang libat, duling, dalawang tingin. Parang Kristiyano, parang hindi. Parang hindi, parang hindi. Parang hindi. Wala na yung Kristiyano. Tingnan nyo, minsan madami tayo. Minsan naman, kukunti. Para tayong dagat. High tide, low tide. Bakit nawala yung iba? Lubat. At yung iba naman, nalibat. So, mamimili ka na lang doon. Mamimili na lang sila doon. Bakit kaya sila wala? Bakit kaya si brother wala? Siguro nalubat. Ang ibig sabihin nun, nanghihina. Sundan natin? Pero kung hindi naman yung nanghihina, hindi naman siya nanghihina eh. Walang sakit. Wala naman, tingin mo, wala naman siya. Hindi naman siya nang lulupay-pay. Nagkita pa kami eh. Pero bakit wala pa rin? Libat. Anong ibig sabihin pag nalibat? Dalawa ang paningin. Parang Kristiyano, parang hindi. Double standard. Okay. Ang gusto ni Lord ay pure. Sabihin natin, pure. Okay, basahin po natin. Ang topic natin, God's faithfulness to a few. Okay? Katapatan ng Diyos sa mga kakaunti. Oh, tama, no? Tama, akma. God's faithfulness to a few. Hindi si Lord concerned masyado sa madami. Ang gusto ni Lord kahit kakaunti, pero totoo. Hello? Kasi mahirap magpatotoo nang hindi naman totoo. Hindi po sinasabi ni Lord, kailangan 5,000 muna kayo saka nabababa ang presensya ni Lord. Anong kaibahan ng worship ng 1,000 sa 10 piraso? Diba? Yung ibang worship team, bunggang-bungga kapag marami. Power na power ang worship leader kapag marami ang audience. Pinaghandaan kasi marami ngayon. So, worship team, kailangan mag-pray kayo ng mabuti, mag-fasting kayo, mag-soaking kayo, magbihis kayo ng maayos, mag-ano kayo, kailangan naka-make up kayo, presentable kayo, kasi ang dadalo, 1,500. Ano ang feeling ngayon ng worship leader, ng worship team? Uy, ibahin na power ito. Kailangan si drummer, malakas ang sipa, kailangan malakas ang palo. Kailangan ilabas lahat ng lakas, ng galing, kasi madami. Gets? Ganyan ang prinsipyo ng tao. Kapag madami, bongga. Kapag madami, power. Pero kapag kakaunti, ay, sayang naman itong kasuotan ko. Pinaghandaan ko pa naman ito, pinaplansa ko pa ito ng 1974.
Naka-almerol pa naman din ito. Ano yung almerol? Yung gaw-gaw. Pinaplansa pa ito, nanigas. Pinaghandaan mo, pagdating mo, 10 lang. 20 lang. Nadismaya. Ganyan ang tao. Pero kay Lord, hello? Yan ang topic natin. God's faithfulness to a few. Sa kakaunti. Tingnan niyo po. Matthew chapter 25. Verse 14 up to 30. Matthew 25 verses 14. Okay. Dito natin makikita ang salita ng Panginoon, verse 14. Ang sabi diyan. Okay, tingin po kayo ito. Few. Sino yung few? Many are called, but few are chosen. Sundan nyo, few. Napakahalaga talaga ng few. Marami ang tinawag, pero konti lang ang kanyang pinili. Sabihin mo, buti na lang, pinili ako. Buti na lang, kapatid na nanonood ngayon, sabihin mo sa sarili mo, buti na lang, pinili ako. Pinili tayo. Huwag kang ay kakaunti lang, ay marami. Masaya pag marami, kapag kakaunti, malungkot. Yan sa tao. Pero si Lord, tingnan niyo po. Again, verse 14. Again, it will be like a man going on a journey who called his servants and entrusted his property to them. To one he gave 5 talents of money, to another 2 talents, and to another 1 talent, each according to his ability. Then he went on his journey. The man who had received the 5 talents went at once and put his money to work and gained 5 more. So also the one with the 2 talents gained 2 more. But the man who had received the 1 talent went off, dug a hole in the ground, and hid his master's money. After a long time, the master of those servants returned and settled accounts with them. The man who had received the 5 talents brought the other 5. Master, he said, you entrusted me with 5 talents. See, I have gained 5 more. His master replied, well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. Take note, huh? You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Dahil pagkatiwalaan ka sa kakaunti, pagkakatiwalaan kita ng marami. Okay, tingnan niyo po ha. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share my master's happiness. Halika. Sumali ka sa kagalakang celebration ni Master. Okay. Next. The man with the 2 talents also came. Dumating din yung isa na binigyan ng 2. Ang sabi ni yung binigyan ng 2, Master, he said, you entrusted me with 2 talents. See, I have gained 2 more. Naduble. Yung binigyan ng 2, nagbunga pa ng 2, ito, yung binigay mong 2, may 2 ulit. So, 4 na. I have gained, may ganansya po ako na 2. Anong sagot ni Master? His master replied, well done, good and faithful servant. Again, ang sinabi ni Master, you have been faithful with a few things. I will put you in charge of
many things. Come and share your master's happiness. Inakbayan ni Yakap. Well done! Very good! Well done! Ang galing! Kumbaga, pinuri siya ni Master. Ang galing mo! Galing mo na! Halika! Pasok ka! Upo ka katabi ko. Kain tayo. Okay? Kain tayo. Let's celebrate. You have diwang tayo. Welcome to the Master's Table. Okay? Pag sinabing sa Master's Table, umupo siya sa lamisa ng amo. Nasundan nyo? Ang sarap ng feeling, di ba? Sino ditong dumaan ng kasambahay? Karamihan, ang mga kasambahay ay iba ang kwarto. Iba ang lamisa. Ito pang matindi. Iba ang pagkain. Di ba? May mga amo na ganun. Ang pagkain nila ay baka, apretada. Ang sarap. Keri-keri. Pero yung kasambahay, malunggay, tuyo. Kasi, oy mga katulong kayo, ito sa inyo, ginamos, bayhan ko na kayo ng isang garapon na ginamos ha, pang 5 taon na niyo yan. Yung tuyo, ipalit-palitan ninyo. Kaya yung kulay ni katulong, yung kanyang face, iba kay amo. Kasi magkaiba ang kanilang pagkain. Pero ito, dahil faithful siya in few things, tapat siya sa mga kakaunti, sa maliliit, sabi ni Master, halika, dito ka sa table ko. Ang sarap noon kapag ka-table mo ang amo, si Master. Bakit? Walang pagkain niya, ay ito naman si kasambahay. Porque pinaupo sa lamesa ni boss, ni amo, ay sir, totoo sir, pati upo ka, kain ka. Natutuwa ako sa iyo. Bigyan kita ng 13th month, 14th month, 15th month, hanggang 20 month, ibibigay ko sa iyo. Then nakakatuwa ka, tapat ka, faithful ka. Kaya umupo ka dito, ay sinamagtalo naman. Walang ice cream, sir. Yung kamay niya talagang nasa mukha. Ay, di ka sandali. Nasa mukha na ni sir at ni ma'am. Di ka umupo lang, hindi ko sinabing magkauhat-kauhat. Gutom sir, pasensya na sir. Ay, isang taon pa namang ginamos ng kami sir ba? Nanamantala kasi ang ganda naman ng lamisa ni sir. Malaginto yung table. Di ba? Pero ang sarap. Kaya ganun si Inday. Kasi tuwang-tuwa. Hindi mo alam kung gaano katuwa si kasambahay na for the first time nakaupo doon sa lamesa ni amo. Samantalang madalas, araw-araw, doon lang sa kumakain sa. Minsan pa nakaharap pa yung mga manok. Doon din yung manok kaharap na tinuktok yung mga tinatapon. Di ba gano'n? Yung mataas pa yung tuhod kaysa ulo kapag kumakain. Para relax ka lang. Pero kapag pinaupo ka sa master's table, sabihin mo sa katabi mo, iba ka. Iba ka. Dahil faithful ka in small things, in a few things. Welcome to the master's table. And share, sabi ni Master, and share my happiness. Enjoy. Let's enjoy. Sir, ang lasa niya, wine ba yan, sir? Wine. Red wine yan, sir? Oo. Bakit puti? May red wine din na, may red wine bang puti, sir? Dahil hindi siya nasanay sa, you can eat the food of your master. You can use the spoon of your master. Yung anong mga kubyertos na mamahalin, kutsara pa lang, ginto na. Nakita na kayo ng ganyan? Ikaw, na servant, maranasan mo yun, ang susi, magtatapat ka lang sa kakaunti. At you can share kung anong meron ang amo ay sa iyo din. The master here ay si Lord. Okay, tingnan natin yung pangatlo. Okay, mga kapatid, tingnan natin si pangatlo. Then the man who had received the one
talent came, dumating. Kasi tatlo sila eh. Binigyan ng 5, na doble. Binigyan ng 2, na doble. Naging 4. Ito binigyan ng 1. Isa lang ang binigay sa kanya. Sabi niya, the man who had received the 1 talent came. Master, he said, I knew that you are a hard man. Alam kong matigas ka. Yung puso mo, alam ko, istrikto ka eh. Alam ko yun. Matagal na ako dito sa iyo eh. Kilala kita, pastor. I know you. Head to foot. Head to foot ba? Head to foot. Sabi dito, Master, he said, I knew that you are a hard man. Judgmental agad. Isa na nga lang ang binigay, judgmental pa. I knew that you are a hard man. Stricto ka, suplado ka, pakaway-kaway ka sa TV. Sir, pero stricto ka sa personal. Kilala namin dito, mga katulong kami. Pakamay-kamay ka sa labas, pero kaya ang ginawa ko, sa takot niya, anong ginawa niya sa 1 talent? Hello, mga kapatid. Are you with me? Anong ginawa sa binigyan ng 1? Itinago niya. Harvest, sabi pa niya, yung itong taong ito, harvesting where you have not sown, and gathering where you have not scattered seed. Nanunumbat pa. Dahil alam ko, sir, na nag-ani ka, na hindi naman ikaw ang nagtanim. Ako magtanim, ikaw makinabang. Ano ka? Di ba? Nasundan niyo? You got the story? You have sown where you have not sown, and gathering where you have not scattered seed. Tatanggap ka na lang ng malinis. Wala kang kapagod-pagod. Pero kami ang naghirap. Nasundan nyo? Ba't ako mag-volunteer sa church? Sinong pupurihin dyan? Ay di si Pastor Larry. Hindi, wag na akong tumulong dyan. Magtago na lang ako. Hindi ako kikilos. Hindi ako magpa-participate. Okay? Look at this man. I know that you're a hard man. Umani ka lang na hindi naman ikaw ang nagtanim. Ang galing mong mag-ipon na hindi naman ikaw ang nag-scatter seeds. Wala kang hirap, wala kang pagod. Tinago niya. Tingnan natin ang sagot ni Sir, ng amo. Okay. His master replied, "You wicked, lazy servant." Ang sama-sama mo. Pwede kung Ilonggo ang magsalita. Ito, ang sama-sama mo, haw. Ang pangit ang ugali mo, Oh, sasaktan kita ngayon. Ano gusto mo? Papatayin kita. Nagpapatayan na, pero naglalambingan pa. Yang sama-sama mo to, sama-sama mo ne. Gintago mo haw yung isang talento. Bakit mo tinago? Alam ko ang tapang-tapang mo. Stricto ka. Swerte mo. Kung Ilonggo, walang galit. Pero kung Bisayang taga-Bohol, hindi ka pa niyang galit, nagkukwentuhan lang. Nalala ko magkukwentuhan kami, tatakbo yung bayaw ko. Anong nangyari? Nag-away kayo? Nag-away kayo? Ay, hindi ko yan. Nagkukwentuhan lang kami. Parang yung mga mukha nyo kasi parang dadagmala na kayo. Parang na kayo nagsasakalan eh. Hindi, sharing lang yan. Diba? Dito, depende kung ano ang probinsya ni Sir. His master replied, "You, wicked ang sama mo. Listen, napakatamad mo kung ang paraksa na pagkasalita. Ang sama mo, ano ang tamad ng karago.
Ay, bakit magagalit? Hindi ako galit! Ganito lang talaga kami magsalito! Buti na kung ang pastor ay Ilonggo. Kung Ilonggo ang pastor, yan pala away ah. Wa ay gin-away kay lambing-lambing sina. Pero kapag waray, ay waray God. Dito, di ko alam kung taga saan ang share na ito. You wicked, lazy servant, so you know that I harvest where I have not sown. So alam mo pala na nag-aani ako na hindi ako nagtanim. So alam mo pala na gather ako, na kinabang ako, na hindi naman ako ang naghihirap. Ganon. Ganon. Ganon nga. Ano ngayon ang judge? Ano ngayon ang reward sa kanya? Tingnan natin. Well then, dahil magaling kang mga tuwiran at nang husga ka na kaagad, you should have put my money on deposit with the bankers. Sana, dineposito mo na lang din sa tapat sa video. At pagkabalik ko, siguro may interest pa. Kaysa, inilibing mo. Sana kung, i-deposit mo na lang sana sa bangko para may interest. So that when I return, I would have received it back with interest. Sana, no? Kung hindi naman ayaw man niyang maghirap, i-deposit na lang sana pagka may tubo pa. Okay, tingnan niyo. Take the talent from him. Nag-utos ngayon si Sir, kunin mo sa kanya yung binigay ko sa kanya. Sa palagay niyo, natutuwa si Sir? Tingin ko dito, parang sama ng loob ni Sir, ng master. Kunin mo sa kanya. Saan mo nilagay? Doon po, nilibing ko doon sa katabi ng bahay ng pusa. Niliping ko doon. Kunin mo. Okay. Guys, guard, bawiin mo sa kanya. Take the talent from him and give it to the one who has the 10 talents. Bawiin mo sa kanya at ibigay mo doon sa mga nagtatapat. Dahil yung mga nagiging doble will mag-ani more. Sundan niyo po? Yung mga nagpapagamit kay Lord, dumarami yung talents. Dumarami yung ministry. Dati, prayer meeting lang ang kanyang ministry. Ngayon, umatin na naman siya ng evangelism. Dumami yung kanyang ministry dahil dinagdagan ni Lord. Dahil nasubukan siya sa kakaunti, dinagdagan pa ni Lord ng marami. Nasundan po natin. Okay, tingnan niyo po. For everyone who has will be given more. Yung meron, lalong magkakaroon. And he will have an abundance. Kaya ikaw ay masagana, sasagana ang iyong buhay. Kapag nagpapagamit ka, kapag ikaw ay generous, mapagbigay ka, the more ang babalik sa iyo. He will have an abundant life. Whoever does not have, yung wala, at itinago lang, dahil kuripot, dahil ayaw magpapagamit sa church, ayaw mag-ministry, gusto lang niya nasa bahay lang, ayaw kong sumali, ayaw ko yan, ayaw imbitahan, ayaw dito lang ako, ayaw kong sumama, ayaw ko ng ganun, ayaw ko ng ganun. Okay, sige, hindi ka naman pipilitin. Pero pagdating ni Sir, pagdating ng Master, sabi ni Lord, even what he has will be taken from him. Kahit kung anong meron siya, kukunin ng amo. Then, next please. And through, tingnan nyo anong ginawa ni Sir sa ganong klaseng servant. And through that worthless servant outside. Kapag itapon ka, anong feeling?
may tinapon, merong nagtapon. Yung bubuhatin ka ng gwardiya, palabas. Throw that worthless, walang kwenta na servant. Itapon sa labas. And into the darkness. Doon sa madilim. Where there will be weeping and gnashing of teeth. Wala na silang gagawa kung mag-iyakan, ang mga ngipin, at pagsisisi. Mga kapatid, gawin natin few. Concern si Lord sa few. Letter F stands for faithful. Magiging faithful tayo kahit sa maliit. Okay? Una, sa ating pagsamba. When we worship, faithful of our worship. Sunday, offer to the Lord. Being faithful, huwag mong tingnan yung kakaunti. Kasi, God entrusted in a few things, will be entrusted more. Magsimula ka muna, susubukan muna tayo sa kakaunti. Few. Okay. F is faithful. When we worship, when we praise God unto God. Amen? Praise God not only for what He has done. Sambahin natin si Lord, hindi dahil may pera ka. Kapag sinasamba natin si Lord, dahil binigyan ako ng pera, mag-worship ako. Paano pag nawala ang pera? Wala na rin ang worship. Mag-worship ako sa Panginoon for who He is. Not because of what He has. Sambahin si Lord, hindi dahil meron na binigay. Magpupuri ako sa Panginoon, hindi dahil marami akong blessings ngayon, healthy ako, kaya mag-worship ako. Pag nagkasakit ako, pag wala, ay di, huwag mo na akong mag-worship, wala ako sa mood. That's not the true worship. When we say that we will be faithful in our worship, meron o wala, let us worship God unto God. All of the praise unto God, unto Jesus. Amen? Amen. To worship by faith, to praise by faith, and to give by faith, to preach, magbi-preach by faith. Naalala ko po noong pandemic, lilima lang kami. Dumating ang panahon, dalawa lang sila ni Pastor Chris dahil hindi ako makatawid dahil lockdown. Paano yun? Hindi kami makatawid. Nasa Amba kami. Sila sa church doon sa De Leon building. Kaya no choice silang dalawa. Paano to, Pas? Tuloy. I did. Si Pastor Chris, preach by faith. Nagsigaw-sigaw din siya. Mga kapatid, sa mga pandemic na itong ating lampasan ang mga pagsubok. Ang kanyang audience ay si Sandra lang. Sandra naman, hallelujah! O, si Sandra, palit-palitan sila. Si Sandra nag-worship. Mga kapatid, silang dalawa lang. Kung merong sisilip sa kanila, anong sasabihin ng mga kapitbahay? Ayan. Baka na wala nang kinakain kasi pandemic kasi. Dahil na yan sa gutom, umakyat na yung hangin sa utak. But we survive unto God. Faithful, may tao o wala. Nandyan ka, nandyan si Lord. Worship Him. Amen? Ang ating pagsamba, mga kapatid, hindi conditional. Hello? Not because of what I have. Not because of what we have. Marami akong pera ngayon sa bangko, so wala muna tayo ngayon, Lord. Hello, mga kapatid. Ay, marami akong damit, hindi ko na alam anong kasuotan. Ang dami kong mga material things, so wala muna si Lord. Faithfulness for better or for worse. Being faithful, most especially in times of need. Pandemic, pero pandemic cannot hinder our worship to God. Even death
Even sickness. Nasa hospital ako. 1 month mahigit, araw at gabi, nandun ako sa hospital. Pag Sunday, ang espiritu ko hindi mapakali. Thank God, mayroong cellphone. Thank God, every day, I worship the Lord. You know bakit ako gumaling? Bakit naghimala si Lord sa akin? Ang isa sa pinagbintangan ko is the power of worship. Worship Him. Faithfulness in serving the Lord in our worship. Be faithful. Maraming pagsubok, huwag kang tumigil. Worship. Marami kang pinagdaan ng hirap sa buhay. Worship. Wala kang pera, walang pambayad sa ganito. Worship. Sa halip na anong tawag nun sa bagutbut? Mag-murmur, mag-reklamo, complain. Bakit ganito? Sino-sino ang sinisisi? Si anak, si asawa, si kapitbahay, pati pusa na dumaan. Yeah! Tumagsik si pusa sa kisame. Lumingon si pusa. Kinalaman ko. Nasipa pa ang pusa na damay. Di ba? Kapag karamihan, kapag maraming problema, ang init ng ulo, lahat pinagdidiskitahan, lahat ng tao, pangit, lahat ng tao, lahat ng nangyayari sa buhay, puro pangit. Kaya yung mukha nila ay naging when we worship God, kahit wala. Sabi ni Job, sabi niya sa asawa niya, sambahin mo lang ba si Lord kapag marami kang pera, kapag marami kang kayamanan? Being faithful to God, kahit wala. Hubad ako na dumating dito sa mundong ito, walang-wala ako, walang-wala din ako, babalik. Okay. Our lives, ang buhay natin bilang Kristiyano, mga kapatid, is created by God to worship. So be faithful. Sabi mo, be faithful. Be faithful. Even we are few. Bless the Lord, O my soul. Let us stop. Mga kapatid, listen to me and listen carefully. Let us stop convincing people to believe in you. Stop convincing people to praise you, para purihin ka, para i-admire ka, i-appreciate ka. Di ba ang sarap ng feeling kapag, ay, ang bait-bait niya ni sister, ang galing-galing niyo. Yung mga, alam mo, nabibless ako sa iyo. Hindi lahat nagsasabi ng ganyan. Minsan, nakakarinig ka rin, ay, sama ng ugali. Ang sakit nun. Pero, ginawa mo ng paraan para lang sila ay maniwala sa iyo. Kapatid, stop convincing them to believe in you, to praise you, because we cannot please everybody. Hello? Hindi natin pwedeng pilitin ang mga tao maniwala sa iyo. Tuloy-tuloy ka lang as long as you give your best to the Lord. You give all for Jesus. Amen? 1 Chronicles chapter 16. Verse 19. 1 Chronicles 16:19. What God can do through of you? Anong magagawa ni Lord sa mga kakaunti? Few. You do have. Wala kang pera, wala kang maibigay. Anong magagawa ni Lord? Wala ako. Wala akong ganito. 1 Corinthians 16:19, ang sabi doon, what God can do sa mga kakaunti. 1 Chronicles 16:19. When they were but few in number, few in dead, and strangers in it. Few in numbers. Okay, ilan sila? Judges chapter 7 verse 2. Ilan ang mga maggigira noong araw? Naggigira sila. Sino ang ginagamit ni Lord? There were 32,000 warriors. Imagine,
Numbers, 32,000 ang warriors, mandirigma, 32,000. Pero ano ang record, ano lang ang tinawag ni Lord? Sabi ni Lord kay Haring David, yung 300 lang, 300 kasundalo. Pero there were 32,000 warriors, mandirigma. Sabi ni Lord, only 300. Kapag gira, alin sa palagay nyo ang mananalo? Yung marami, yung kakaunti? Sinong mananalo? Sa tingin natin? Marami, di ba? Ang number nila, there were 32,000. Pero sabi ni Lord, 300 is enough. Anong meron sa 300? Pumili siya ng 300. Yung 300 soldiers. Anong meron? Dahil ba sila'y magaling? Ito, mas magaling ito. Mas kabisado nila yung paggamit ng kanilang mga armas. O ito, kayo yung mga pinili lang, selected lang. Walang sinabing ganun. Anong sikreto bakit sila'y pinili? Because they were sabihin natin, faithful. Siguro yung 300, laging nanalangin. Siguro yung 300, yun yung laging umaattend ng devotion. Siguro yung 300, yun ang tapat kahit bumagyo at lumindol. May devotion ba ngayon? May laging naghahanap ng Word of God. Laging naghahanap ng presence of God. Pero yung pwedeng umatin, pwedeng hindi, hindi mo talaga makikita sa online. Hindi mo talaga makikita na dumalo ng gawain. Napabilang sila sa 32,000. Kasali ka pa rin sa warrior, pero hindi ka tinawag. Many are called, but few are chosen. Bakit ka narito? It is because you are faithful. Sabi mo sa katabi mo, you are faithful. So you are one of the few. Every Sunday, i-program mo sa isip mo, kailangan mapabilang ako sa few. Lalo pagdating sa rapture, kakaunti lang ang makarating sa rapture. Only the few. Only the few ang sasabihin ni Lord, welcome to my kingdom. Sino dito nais maging kasali sa few? I am one of the few. Tingnan mo yung bilang natin. Compare sa iba. Kapag marami, kilala ka ba ng pastor mo? Kilala ka ba ng ushers? Natandaan ang mukha mo sa dami, 5,000 sila. Ang ganda ng church. Aircon. Ang ganda, ang laki. Hindi ko sinasabing wala doon si Lord. Pero pag uwi mo, tapos na. Oh, tapos na. Nag-closing prayer na. Sis, tapos na. Di ba may kamayan pa? Di ba magkainan pa? Ay, wala dito yun. Hello? May dala ba si brother? Anong luto ni Pastor? Walang ganon. Bakit? Ang dami. Parang batin mga katabi, peace be with, peace be with. Peace be with. May nangutang sa'yo din, mag-5. Peace, dyan, hindi ka. Peace ka. Lapitan mo ang bawat isa. Peace be with you. You get? Pero kapag kakaunti, hindi ko sinasabing bawal dumami. Hello? Ay, ganun pala pa sir, huwag na tayo dumami. Tayo-tayo na lang. Hindi ko sinabi ni Lord yan. Kasi go to the world and multiply. Multiply disciples. But God is concerned on a few who are faithful. Hindi po bawal ang madami kapag faithful ba naman eh. Very good. Marami na, faithful pa. Pero anong karamihan?
Those who are faithful in few things are faithful. He will entrust you in many things. Next, E. Endurance. Yung endurance, sa Bisaya, mulahutay. Sa Tagalog, ano bang mulahutay? Magtiyaga. Hindi umaayaw. Masipag, matyaga. Matiisin. May mga pagsubok, lampas kabilang tainga. Walang maidulot namang mabuti yan sa buhay ko. Bakit? Meron bang vitamins yan mula E hanggang Z? Kapag ini-entertain ko ba yung mga marites, mga negatibo, ano bang naidulot sa buhay ko niyan? Alam mo, manghihina ka lang. Nasundan nyo? Sino dito nakakarinig na ng negative? Taas mga kamay. Nakakarinig kayo ng kaliwat kanan, mga negatibo. Ano ang napapala mo? Lumakas ka ba? Nanghihina ka tuloy. Tanong, kalooban ba ng Diyos yan na manghina ka? Hindi. Bakit ka nanghina? Ini-entertain mo kasi. Pasok dito, lampas dito. Pero kapag Word of God, pasok dito, intindihin dito, pasok dito. If you remain in me, and my words remain in you, ask what you will, and it shall be done unto you. Alam niyo yung mga tao ma-entertain ng negatibo, araw-araw, tingnan niyo sa mukha. Bawal judgmental, isipin mo lang. Tingnan yung mga problematic na mga tao. Bukang bibig, problema. Naku bra, naku sis, alam mo ganyan. Tingnan mo mukha. Huwag ka na magsalita, titigan mo lang siya. Ano ang mukha? Madilim. Ang daming wrinkles. Ang daming linings. Madilim kahit dos por dos ang kapal ng chun-chun-chunso. Kahit ano pang ipahid ng mukha niya, we have that discerning spirit. Hello? May discernment ka na, parang ang bigat niyang pakiramdam. Pag kinausap mo, parang apektado ka. Nakasubok na kayo nakausap ng mga problema ng mga tao. Pagkatapos niyong mag-usap, anong naramdaman mo? Parang sumakit yung balikat mo. Parang kang nagkakasakit. Parang nilagnat ako. Parang nasa lubong mo ngayon si Pastor. Sis, kumusta? Kumusta ba? Okay po, Pastor. Saan ka galing? Doon po. Anong nangyari sa iyo? Wala po. Anong nangyari? Na-transferan ng espiritu ng pangit. Pumarag ka sa salamin. Dahil kapag si Lord ang lagi mong kausap, kapag lagi kang nagbabasa ng salita ng Diyos, and do not entertain negatibo, makikita yan sa mukha mo. Yun ang katabi mo. Kaya dito sa church, sabi na, ang gaganda ng mga kapatiran, nagliliwanag. Di ba? Ako, nagliliwanag ako lagi. Nagliliwanag. Dahil nasa isip mo pa lang, rejoice. Amen? Kapag may pagsubok, worship. Be faithful. Purihin ang Diyos. Salamat, Lord. Salamat, Panginoon. Amen? Palakpakan na po natin ang Diyos. Hallelujah. Bless the Lord, O my soul. I worship God even though walang pera. Even though I walk through the valley of the shadow of death, kahit kamatayan, I will worship. Nagkakasakit, I will worship. Itaas ang kamay mo hanggat mataas ang kamay mo. Ay, pas, may pilay ako. Itaas mo yan. Kahit ganyan lang. Purihin si Lord. Itaas pa. Purihin, makalimutan mo, masakit. Ay, wala na. The power of worship. Pero kapag parang may demonyo sa tiyan ko, parang may ano sa ano ko, parang naisip mo laging gano'n, madidemonyo ka ng katawan. Pagtingin mo sa salamin, mukha ka na? Mukha ka na? Kasi yun ang lagi iniisip. Pag iniisip mong laging may sakit ka talaga.
Pero kung sabihin mo, i-pronounce, pinagaling ako ni Lord. May sakit, pinagaling na yan ni Lord. In Jesus' name. Believe in the power of the name of Jesus and you will be healed. Hello, amen po? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Now, last W. Be wise. What is the difference of wisdom and knowledge? Wisdom and knowledge. Okay. Knowledge, what is knowledge? In the knowledge and accumulation of facts, informations, and skills gained through experience or education. Ang knowledge, yung natutunan natin sa eskwelahan, natutunan natin sa experience, yun po yung knowledge. Na-acquired, natutunan, yun ang tawag ay knowledge. What is wisdom? And while wisdom is the ability to use that knowledge with insight, sound judgment, and discernment. Ang wisdom ay galing sa Diyos. Wisdom ay galing sa Diyos. Meron kang naramdaman. Meron kang utom kung tawagin. Grade 2 ka lang, grade 3 ka lang, section 11, row 8, grade 3 ka lang, pero kapag nagsalita ka, daig mo pa ang senador. That is wisdom. Ang wisdom ay darating. It is because of the gift of the Holy Spirit and the Word of God. Palakpakan po natin ang Diyos. So be wise. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Ang pag may takot ka sa Diyos, matalino ka. Matalino ka. Ang tao matalino, walang maraming sinasabi. Isip lang ang pinapagana. Dahil may sarili tayong puto, may sarili tayong espiritu to discern sino ang tama, sino ang mali, ano ang dapat at ano ang hindi dapat. Yan ay discernment. Marunong tayong makiramdam dahil nasa atin ang Holy Spirit. And one day, isang araw, may mga bagay kang hindi naintindihan ngayon. Pero palampasin mo lang, isang araw, doon mo pa naintindihan. Kaya pala nangyari, meron palang dahilan. Amen? Lahat ng nangyari sa buhay, may dahilan si Lord. At ang dahilan ni Lord, para sa ating ikakabuti. Para ikaw ay mapabuti. Para tayong lahat ay maranasan natin ang kabutihan ng Diyos. And that's the purpose. Iyan ang kalooban ng Diyos sa iyo at aking buhay. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Be faithful. Endure hardship and difficulties, trials and troubles, and be wise. Because God's faithfulness to a few. Few. Tanong, narito ba tayo dito? Tayong lahat ay tumayo. Pagdating ng oras, pagdating ng panahon, haharap tayo ng pasulit. Sasabihin ni Lord, well done, good and faithful servant. Be faithful in a few things. Kakaunti lang ang meron ka. O minsan nga, wala. Huwag mong antayin, saka na ako magsiserve kay Lord pag dumami na ang pera ko. Pag naging milyonaryo na ako, saka ako maging faithful kay Lord. Kapag mangyari na yung nais ko, kapag magbago na yung mga tao dito, saka na ako magbago. Kapag nagbago ng katabi ko, and then magbago na rin ako. Huwag mong intayin yung iba. Just a few. Sabihin mo kay Lord, Lord, I am one of the few. Tapos may mga kamay. Hallelujah. Dakilang Ama, Diyos na makapangyarihan. Salamat sa mga salita mo. Na kahit sa maliliit na bagay, kapag kami ay maging tapat. Sa mga bagay
nakakaunti na pinagkatiwala niyo po sa amin, tulungan niyo po kami na mabuting katiwala. Tulungan niyo po kami, O Diyos, na sa maliit at munti naming buhay, magamit kami. Starting from small things, little things, gagamitin kami in a big things, in many things. Thank you, Father God, for your word. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Palakpakan po natin si Lord. At tayo po sumigaw ng Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Lord! Thank you, Lord! Amen. Amen. Sabi mo sa katabi mo, God bless you.